I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates tungkol dito kay Yusek Bernardo. At alam po natin itong tao na ito, isa sa pinaka, napaka kontrobersyal dahil nga sangkot siya sa flood control issue, no? At marami pong nakuha na kickback dahil Yusek nga siya. So dahil doon sa mga pera na nakuha niya mga kababayan, mayroon siyang sinabi, mga ari-arian na mayroon sa kanya. So dahil dito mga best, sana ang mga diskaya katulad din niya, para nang sa ganun maibalik yung mga pera na nawala sa kaba ng bayan. So ito po ang maganda kay Yusek Bernardo, at least may maganda siyang idea na naisip niya na hindi sa akin yung pera, kailangan ko ibalik. Ito siguro minsan masasabi rin natin baka na-influensyahan siya ng mga mas mataas sa kanya, kaya maaring nagawa niya yun. So alam po rin natin ito mga kababayan, isa to sa huhulihin dahil nga doon sa mga perang nawala. Ano bang sinabi dito ng isang nag-post? Sabi po dito ng Philippines, volunteers, good governance, yan ang witness, hindi lang pagsisisi o repentance sa kanyang maling nagawa. Merong accountability, finance o restitution. Ibinalik, sinauli ang nakaw na pera at titistigo pa sa mga salarin ng mga buwakang sakim at ganid sa yaman na pinagpaguran. Tama naman, may point naman siya. Ang problema sa iba, walang pagsisisi at restitution. Ang gusto nila, makalusot sa panagutan nila sa batas. Ang gusto ni Marcolita, para sa mga diskaya, walang restitution, basta magturo lang, okay na. Kanila lang ang nakaw na yaman, maling-mali. Ang gusto ni Marcolita, hindi makakapayag ang taong bayan na baliwala ang nagawang kasalanan, basta magturo lang. Tama po yun, kasi siyempre, sinasamba nila ang pera. Ito, kung mayroong konsensya ang nasa puso mo, kusa mo na lang ibalik kasi hindi sa'yo yun di ba? Ayan. Anong sabi? Bernardo returned what he had stolen. What? Di ba? Maganda po yun. Yan ang yan ang isa sa pinakamaganda magagawa ni Bernardo. Di ba? Ganun pa man, mga kababayan, kahit isauli niya yan, mayroon po tayong batas na dapat parusahan nang sa ganun, hindi na mauulit muli yung mga ganitong pangyayari. Di ba? So I think, malay nyo, baka may konsuelo na ibibigay sa kanya ng korte. Bakit? Baka mapababa pa yung sentensya niya. Di ba? Kasi nagsauli siya ng mga nanakaw niya alalahanin nyo mga bes, kailangan talaga isauli yan. Kasi yan po ay galing sa kaba ng bayan. At ibabalik sa budget of treasury. Correct me if I'm wrong. Diba? Para kompleto detalyado, basahin po natin. Ex-DPW at Yusek Bernardo implicates new names in flood control mess. Marami po siya nabanggit. Mga dating senador. Ay, nakaw pa more. Grabe pala talaga. Manila, Philippines, former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo has returned the funds he allegedly stolen from the government, according to Senator Sherwin Gatchalian. Diba? Si Bryce na ibalik niya yata yung mahalin na sasakyan at saka yung mga pera. First of all, Bernardo made public apology. There's no more second. Be returned the money he stolen. Third, he's here. He faced the problem just like the others applying
to become a state witness. He's here in the country. That's a big differences, Gatchalian said in an interview with the Radio DCWB on Sunday. Okay? Importante naman talaga yun eh. Humingi ka ng apology. Diba? So, I think, mga kababayan, ano to eh, mayroon na mas mataas kay Bernardo kaya nagawa niya ito. Na-influensyahan lang yan eh. You see, tapos nag-apply siya ng witness protection. Hindi natin alam kung pagbibigyan siya, kaya abangan po natin yan. At siyempre, nag-public apology siya eh. Alam po natin yan. Diba? Ito pa, sabi niya, press, if Bernardo had actually returned the alleged stolen funds, Gatchalian answered in affirmative, saying, a person bids to become a state witness includes restitution. You see? Diba? Maganda naman po yun. So, bahala na ang korte. Kung siya po ay, hindi ko alam kung korte o DOJ, kung bibigyan siya ng witness of protection, nasa kanila lang po yun. Kasi, mga kababayan, tatandaan nyo, medyo mabigat yung pinangalanan niya. Sa totoo lang, kaya medyo manganganib ang buhay nito, mga bes. Marami pa po siyang tawag dito na iisisiwalat. Mas delikadong buhay niya talaga. Pero I don't know if talagang accept ng korte or DOJ yung witness para sa kanya, protection. Diba? So, dahil dyan mga bes, abangan po lang natin kung ano bang magiging desisyon ng korte. Or Sandigang Bayan, or ang DOJ. At very minimum, Mr. Bernardo is here in the Philippines. He did not run. I saw in his statement that he had remorse, or he was asking for forgiveness from the people. And he returned what he had stolen. He said, as far as I know, to become a state witness, that's part of the memorandum of agreement that they need to sign. Restitution, this means they will return or at least pledge to return. Siyempre. Sinabi niya po yun eh. Dapat to pa rin niya. At for sure, no? Ibabalik na yan. Talaga as in, nako, mas mayroon siyang mababanggit na pangalan, nako, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Kahit si Secretary Bunuan, nakatanggap din pala ng 1 billion yun. Ngayon, at nag-iskapo na, mga bes. Kaya abangan po natin yung mga kaukulang investigasyon laban kay dating Secretary Bunuan ng DPWH. Nako, sayang talaga yung 3 taon na pinagkatiwalaan siya ni Pangulong Marcos Jr. Yun pala, sinasabotahe pala yung mga flood control, yung mga project. Grabe. Ang tindi nyo talaga. Sarap nyo talaga pukpukin ng martelyo. Oo, totoo yun. Ayan na. Naku po, talaga. Ang masaklap ito si Saldico, guys. Pag ito nagsalita at bumaliktad. Boom. Ay, abangan po natin yan. Tuloy. Sabi niya pa dito, he said, cause video statement on budget insertion claims had inconsistencies that did not match in common sense and logic. Ay, nako. Saldico, sinungaling ka pala Hindi naman pala match yung mga paratang mo. Paiba-iba. Kaloka ka naman talaga. Gawa-gawa. So, I think guys, mayroong tao na sa likod nito. Parang isang mentor lang kay Gutesa. Sinabi na po natin yan. This is my personal observation and analysis. There are things that, for me, did not match. If there are project of the President, he should have placed this insertion in the NEP, National Expenditure Program, because NEP is the President budget. He would not have placed in the BICAM, which is the last phase of the budget process. The senator said, oo nga eh. Diba? Bakit kailangan pa mag-insert ang Pangulo sa BICAM? Tapos na lahat yun eh. Nakaprogram na lahat yung mga proyekto, diba? Correct me if I'm wrong. Supposed to be, if the President, gusto nyo mag-insert, doon sa NEP pa. Doon na sa NEP, diba? Pero bakit sa BICAM wala naman sa Pangulong Marcos Jr., wala naman si PBBM doon, at saka
Paano nangyari yun? Sa kaya hinugot ni Saldico yung mga pinagsasabi niya, mga kababayan? Sa tingin nyo kaya? 'Di ba? Kaya sabi ko, gawa-gawa niya lang talaga yun. Mayroong nasa likod yan, maniwala kayo. Kaya nga, sabi ko, mas delikado. Pag si Saldico bumaliktad, boom. Yan, sigurado yan, guys. Maniwala kayo sa akin. Tapos, ito pa ha. Ang tanong ko ganito. Paano mag-insert ang Pangulo ng 100 billion kung yung confidential fund niya is mas malaki pa doon? Ha? Diba? Saan kayo makakita niyan? Correct me if I'm wrong, guys. Ano nangyari kay Saldico? Ba't ganun? Walang pinagsasabi. Wala bang siyang pag-iisip? Hindi niya ba iniisip din na matitres din yung mga pagsisinungaling niya? Diba, mga kababayan? Ito pa. Sabi niya, when I saw the list of projects, there were some in Valenzuela City and there are some secondary roads, no highways. Ayan, not national roads. Why would the president consider making insertion for small project? And he, in the local government's units, LGU was not aware of this project. It means this project were not coordinated with the LGU, said the Gatchanan former mayor of Valenzuela. Nga naman, di ba? Bakit ang gulo naman ni Saldico? Naloka ako. 100 billions insertion, guys, sa mga big project yan mga mahabang tulay, pero yung mga small project lang, yun? Ang gulo. Ito talaga wala to talaga sa wala talaga to sa ayos ito Saldico kung makapagsalita. Mali yung mga turo sa kanya ng mentor niya, 'di ba? Ay nako, hindi nyo kayang pabagsakin ng Pangulo. Maawa kayo sa sarili nyo. PBBM pa hindi nyo kilala. He also noted that among the projects mentioned by Co were those both vetoed by the President. Tingnan nyo. Mga siraulo. Yung mga nababanggit niya yung nababanggit niya pala binito pala ng Pangulo. Magkano binito ng Pangulo? 195 billion. O, diba? Gunggong, Saldico. If the president was the one who made insertion for this project, why would he veto them? It's strange that what Saldico was saying doesn't match up. Sabi ni Senator Gatchalian. Kaya nga, diba? Naloka ako dito sa kay Saldico. Sira ulo talaga. Kung yung insertion na yun, ang laki-laki, bakit binito ng ay, maluka-luka ka talaga dito sa mga magnanakaw na ito. Ganun ba yun, mga kababayan? Pag nagnakaw ka, iba-iba na yung sinasabi mo. Sabi niya, he said it would be better if Co would go home. Tama yun. First, the authorities take an oath and show his sincerity. Now that he's abroad, it is easier to say this and that, and then you vanish very quickly, and suddenly without a trace, it appear again after a month or two. Nako, naman, diba? Kasi nga invalid yung mga sinasabi niya. Hindi siya naka-under oath, diba? Hindi siya talaga naka-under oath. Nako. Gatchalian said, sincerity is important instead of riding the angry or emotion of the people. Yes. Ay, nako. Alam nyo, pag nagnakaw ka talaga, paiba-iba yung sinabi mo, tapos magtatago-tago ka talaga. Kasi kung malinis ang konsensya mo, hindi ka magtatago. Harapin mo yung kaso. Diba? Parang si dating Speaker Martin. And the timing and release to its puzzling rights, we all know that there is a rally today. Yun. 3 days ago ito, guys. Sincerity is really important, he said. Co earlier claimed that President Marcos had received kickbacks equal to a quarter of the 100 billion in insertions for public works he allegedly ordered in the 2025 national budget. Ay, nako. Ay, Saldico, kawawa ka lang. Ginamit ka na lang ng mga tao na yan. Biro mo yun, mag-aakusa ka sa isang pangulo
na wala ka naman matibay ebidensya. Samantalang ikaw, nagnakaw ka. 'Di ba? Nakalaki-laki, bilyon-bilyon pa. Oh, sasabihin mo, walang napunta daw sa kanya. Ay nako, naloka na ako. Lukuhin mo lilong mo. Oh, 'di ba? Kaya nga, sabi ng ibang mga abogado, invalid po yung mga statement niya because hindi siya nag-under oath. 'Di ba? Oh, mas maganda umuwi siya, harapin niya at patunayan niya yung akusa niya laban sa Pangulo. At ganun din si dating Speaker Martin. Sabay ka, wala siya doon mga kababayan. O, di ba? Hindi natin alam kung ano ang naging kasalanan ni dating Speaker Martin. Ang ginigit ng mga DDS ngayon, may alam siya kasi sila lang dalawa. Nakakaalam, what? Hindi naman siguro lahat ng plano ni Saldico alamin ni dating Speaker Martin. Di ba? Malay ba ni dating Speaker Martin kung mayroon siyang mikos-mikos na ginagawa at may sikreto sila ni Quezon? Nako ha. So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo dito? Abangan natin si Yosek Bernardo dahil ibabalik niya yung mga nakuha niyang pera galing sa Kabanang Bayan. Magkano kaya, no? Billion kaya yun? Who knows, hindi natin alam mga kababayan. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless. Palabins.